So, we are back again guys sa panibagong episodes ng ating reaction na video. At ngayon ay nagbabalik ulit tayo dito kay Sir Creeps. Ito ay pinangalan na 5 misteryosong internet videos, mga videos na magbibigay ng kilabot sa iyo ngayong Chinese New Year. So, simulan natin, Esporado. Let's go na. Years ago, may isang batang babaeng Romano ang pinaslang ng kanyang sariling ama dahil sa kagustuhan nitong maging isang Katoliko. Dahil sa pangyayaring ito, kinilala ang batang babae bilang isang martir ng simbahang Katoliko. At mula noon, tinawag na siya bilang Santa Inocencia. Ang kanyang labi ay kasalukuyang nakapreserve ngayon sa Guadalajara Cathedral sa Mexico. Isang araw ay may mga bumisitang turista at kinuna ng video si Santa Inocencia. Okay. Mabilis na kumalat ang video ito dahil di umano ay naghimala ang labi ng santo. Tapos biglang umano, no? Tapos biglang gumalaw no? Sa kalagitnaan ng video, ay gumalaw nga. Isang dumilat ang mga mata. Sabi ko na Sabi na diba? Sabi na ng santo. Talaga, matindi to par. Sa camera. Dumilat siya par. Hindi ito napansin ng kumukuha ng video dahil hindi naman nagbago ang kanyang ekspresyon. Pero, kayo nang bahalang umusga. Naghimala nga kaya ang santo? O edited lang ang video ito? Ano sa palagay nyo? For sure, yan? Edited yan. Pero hindi ko lang sure, ha? Ang Barton Mansion ay isa sa mga pinakamatatandang gusali. Kung totoo talaga siya nagdilat. Kung sakaling totoo naman, o kaya isa siyang edited, ay wala. Edited yan. Pag totoo, di totoo na siya nagdilat. Sa California, USA. Late 1800s nang itayo ang bahay na ito at sinasabing magmula noon ay naging saksi na ito sa mga trahedyang dumaan. Okay. Nagsilbing lugar ito para sa mga kulto na nagsasagawa ng kanilang orasyon. Kaya naman sa kasalukuyang panahon, pinaniniwalaan na ang bahay na ito ay pinamumugaran ng mga masasamang elemento at espiritu. Year 2001, may dalawang explorer ang pumasok sa loob ng Barton Mansion at nirecord ang kanilang paglilibot. Ang layunin nila ay manghalap ng mga patunay na totoo ang mga kwento-kwento sa naturang bahay. Oh, okay. Listen, keep doing this. Come on, Ty. I know. This is the old mail that I told you about. I don't know. Here, Matt. Here, go for it. This is what I was Hey, by the way, we didn't have to break. What, Matt? You see that hole? Yeah? That's the hole that I put my head down. Hey, you guys didn't have to break the door down, huh? No. So this is not breaking and entering. Delikado yung kanilang ginagawa par. Ay, napas forward ko. Tae. Cover my back, alright? What the hell's that? That on the floor. Right there. Uy! Hindi ganun kaganda ang quality ng video at masyadong malikot ang pagkakakuha. Kaya Pero nga makikita sa video ang nilalang na ito na pumapasok sa pinto at palapit ito sa kanila. Pwede pong masabi na isa lang itong lalaki na nakakostume, pero bakit tila ata mas mataas pa ito sa pinto.
Ayun lang. Kitang-kita sa kanilang mga reaksyon ang sobrang takot sa pangyayaring ito. Pero, kayo na ang bahalang umusga. Totoo nga kaya ang bidyong ito? O ito isang gawa-gawa lang? Ano sa palagay nyo? Pwede rin. Pwede rin gawa-gawa lang. Pwede rin totoo. Pwede rin totoong ang tawag dito, nang tatakot, parang ganon. Noong 2013, pinagkaguluhan sa internet ang misteryosong pagkawala ng Oo, isang alam estudyanteng ko to. Canadian na nagngangalang Eliza Lam sa Cecil Hotel sa Amerika. Ito yung nilagay sa sa drum ata. Mabilis na Pagkakalam. kumalat Ay, ang hindi. Dun sa water ba yun? bidyong ito. Nakuha ng CCTV sa hotel na di umano isa sa mga makakalagang detalye sa kaso ni Eliza Lam. Basta sa water eh. Hindi ko lang mabanggit yung name. Basta. Sa tangke ba yun? Hindi eh. Yung pinaglalagay ng tubig na malaki. Ginagawa niya. Mapapansin kakaiba ang kinikilos ni Eliza sa bidyong ito na naging dahilan para makabuo ng iba't ibang teorya tungkol sa kanyang pagkawala. May mga nagsasabi na may kinalaman ito sa paranormal dahil mistulang may tinataguan at kinatatakutan si Eliza. Pero mga iba naman ay nagsasabi na base sa mga kilos nito ay mukhang wala ito sa katinuan ng mga sandaling ito bago siya tuluyang mawala. Makalipas ang ilang araw, nagumpisa na magreklamo ang mga guest ng hotel tungkol sa mabaho at maraming tubig na lumalabas sa kanilang gripo. Kaya naman pinacheck ng hotel ang mga tangke ng tubig sa rooftop Ayun, tangke nga. Tama ako. Tangke ng mga tubig, yan. para tingnan Feeling ko kasi parang mali ako dun eh. Dun mismo sa sinabi ko kanina eh. Tangke. kung ano ang problema. Tangke ba yun? Di nila Tangke nga. inaasahan na doon nila matatagpuan ang labi ng nawawalang si Eliza. Bakit may dugo? Siguro lang. Siguro nabulok. Oo. Sa paglipas ng mga taon, naging misteryo ito at patuloy na naglalaro sa imahinasyon ng mga nakapanood nito. Pero ayon nga sa research ko, lumabas sa autopsy ni Eliza na nasawi siya sa pagkalunod. At bagamat nakahiwalay na ang saplot nito ng matagpuan, ay wala di umanong ebidensya na merong nasa likod ng pagkamatay nito. Pero Ayun lang. hindi ito pinaniniwalaan ng mga magulang at kaibigan ni Eliza. Ipapalabas ang istoryang ito sa Nasa sa kanila na yun eh. Netflix at dito ay malalaman na natin ang buong katotohanan sa likod ng misteryosong pagkawala at pagkamatay. Year 2016, kumalat ang bidyong ito ng isang pamilya na nagdadalamhati sa pagkawala ng isang batang lalaki dito sa Pilipinas. Ilang beses na rin itong naitampok sa iba't ibang programa sa telebisyon, pero isa pa rin ito sa mga pinaka-nakamamangha at kakaibang video na napanood ko. Nakakalungkot man ang pangyayaring ito, ay nakamamangha
na maging sa kabilang buhay ay tigla nagawa pa ng bata na iparamdam ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya. Grabe. Mistulang may nagpagalaw ng puting lopong ito at pumunta ito sa ina ng bata na nagdadalamhati. Sa ikalawang video, muling nakuna ng pamilya ang paggalaw ng puting lopo at ang pagpunta nito sa mga kapatid ng batang namayapa. Sige na pa rin kay Ate Stacy. Kuya Ken, Ilabot ng par. video ko na. Kay Kuya Ken naman siya. Ayan si Daddy, oh. Papasok si Daddy. Ang pamilyang ito ay naniniwala na ang batang lalaki ang nagparamdam sa kanyang burol at naniniwala din sila na ito na ang kanyang huling misyon sa mundo, ang ipakita ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamilyang naulila. Kung isa ka sa mga mahilig mag-TikTok, malamang ay narinig mo na at napanood ang kantang Decibel na may video animation na mukhang vintage cartoon. At malamang ay nakita mo na rin sa YouTube ang 9 seconds video na ito na kung saan ay may makikita kang nakakatakot na muka habang tumutugtog ang kantang Decibel. Hindi na bago sa akin ang kantang ito dahil madalas ko itong marinig sa tuwing manonood ang mga pamangkin ko ng mga pambatang videos sa YouTube. Pero ang bidyong ito na sinasabi ng ilan na creepy ay may kwentong nakamamangha. Uy, baka makaparit ako na ito, ha? Oo, meron tong copyright, ha? Putik yan. Delikado tayo dyan, par. Oo, meron tong jumpscare, ha? Ang 1892 nang isinulat ang Akala kantang ko nga. Decibel ng isang nagduda pa ako. Kala ko may jumpscare, eh. British songwriter na nagngangalang Harry the Sir. Sa bagay. Ano lang naman to, parang bata naman tong cartoons na to. Decibel, bicycle built for two. Wala pang internet noon at halos sa mga teatro pa lang maririnig ang mga ganitong kanta. Di kalaunan, ang chorus nito ay naging isang lullaby at kantang pambata. Okay. Sakto yung creepy. Putik yan. Baka may makapalit ako na ito. Duda ako, eh. Taong Doon daw sa 1961, kanta. nang magsimulang umusbong ang mga makabagong teknolohiya, pinrogram ang isang computer para makapagsalita at makaawit. Nakakamangha, di ba? Pero alam mo ba, na sa bidyong ito, malamang ay gawa-gawa lang ng mga taong nahook din sa kantang ito. So anyway, hanggang dito lang tatapusin tong video na to. And yan, ingat and God bless you in the next one na video. Paalam.